Mga brad, good morning, good morning. Eto na naman tayo sa ating serye, The Daily Journal. Marami tayong agenda ngayon mga brad. Tara, samahan nyo. Let's go. So, welcome back mga brad sa ating episode ng The Daily Journal. Ngayon, first stop natin, no, bago tayo pupunta sa mga ibang pupuntahan natin. Kasi maya-maya pupunta tayo ng Triumph Green Hills mga brad. Kasi in-invite tayo ng isa sa kaibigan natin para mag-test ride ng Triumph Motorcycles. And talaga naman, meron akong gustong i-test ride talaga dun eh. Kasi si Jao Moto bumili ng adventure bike. Tapos dati, hindi naman ako mahilig sa adventure bike dati. Sabi ko siguro soon pero not now. Tapos lately, lumalabas sa mga feed ko mga adventure bike. At talaga namang may mga adventure mga brad. May mga nagka-camping, may mga, alam mo yun, naglo-long ride. Diba? So sabi ko pambira, I think it's time. Gusto ko i-test ride yung Triumph Tiger 800, yung gano'n kay Jao. Gusto ko ma-feel kung ano ba talaga yung, alam mo yun, although nakapag adventure bike naman na tayo dati, yung CF Moto 800 MT, ang ganda rin nun mga brad. Napaka premium na motor, premium features, tapos affordable. Ay talaga naman nilong ride ko siya sa Pangasinan. Ay sauce, talagang hindi ako napagod. Naka-cruise control pa, imagine. CF Moto may cruise control. Di sa sa NLEX, chill mode ako. Hindi pa ako ma-overspeeding kasi pambira, yung motor eh. Naka-cruise control eh, 'di ba? So ngayon, ang first stop natin, punta muna tayo ng Villamor sa Simon's Pancit Batil Patong. Breakfast tayo ng Batil Patong. After natin magbatil Patong mga brad, pupuntahan natin ang ating matalik na kaibigan si Ceci na naka Triumph Scrambler 900cc. Hindi ka magsisisi. Yun naman si Ces, matagal ko nang kasama yun. Electric scooter days pa, long ride. And isa rin siya sa kasama natin nung nag North Loop tayo gamit ang electric scooter. Ngayon kasi nakamotor na kami. Meron din siyang scooter. Alam ko gagamitin niya yung Vespa eh. So maganda na rin yun comparison ng Japanese Classic versus the Italian Classic. Gustong ni Kuya, meron siyang tawag doon. Dahil nakilala na tayo ni Simon's Pancit Batil Patong, dahil madalas tayo doon, nag-PM na ako sa kanila. Sabi ko, on the way po ako dyan, magpapaluto po ako ng Pancit Batil Patong. So, sabi ko, in 5 minutes po, luto nyo na yan para sakto pagdating ko, diba, chibog agad. Hindi naman siya ganun katagal iluto, pero para makasave tayo ng time, dahil marami tayong agenda for today's video, nag-request na ako na luto na. Tingin ko yung ngayon, inumpisa na nila yun. Ayan yung fascio. Dapat yun yung isang option ko eh. Kung di ako nakakita ng Giorno, yan dapat ang bibiliin kong isa. Ganda rin eh, no? Parehong 125cc. Actually maganda rin naman siya talaga, tas mas mura. 93,000 na tayo, kung di ako nagkakamali. 93,000 pesos, mga ganun. Yan nga lang kasi ito talaga yung gusto ko eh. So kaya hindi ko pinush na rin yung fascio, kasi alam ko pag hindi talaga yun yung gusto ko, hindi ako masasatisfy. Instead na sabihin ko na ayos, sabihin ko okay lang, parang ganon, di ba? Alam mo ibig sabihin, parang hindi ka talaga 100% satisfied. Although option mo naman siya, pero hindi ka satisfied dun sa motor mo. Kaya ginawa natin ang lahat para makakita at makakuha ng Giorno.
kahit na nagbayad tayo ng mas malaki. Okay lang, kalimutan na natin yun. Kalimutan na natin ang mga pangyayari. 147 kilometers, may 2 bars pa. Napakatipid. Dito na tayo, Simon's Pancit Batil Patong. First stop, breakfast. Ilagay ko yung page nila dyan sa video, no? Very very responsive. So pag message ka sa kanila, magre-reply agad yung mga yan. Bukas sila mula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Alam mo ba ito? Yan nga lang, syempre pag mga gabi na, tatanungin nyo kung ano pa, kung may batil pa. 200 lang. Sinasabi ko mga brad, oh. Solid. Ano pa inaatay mo? Tara na. Whew! Ang bilis ng pangyayari mga brad. Ubos, para natapon lang eh. Lagi ko in-order dyan sa kanila yung 150. Yun kasi yung sakto na para sa akin. Medyo madami yun kapag sa babae. Kasi yung kapatid ko tsaka si Miss Jejabel di nila maubos eh. Tingin ko yung 120 sakto na. Busog na naman tayo. Ganda ng panahon, pambihira, wag lang umulan. Talaga. Oh, ganyan lang siya, oh. Aaraw ng konti, tas makulimlim na ulit. Sarapsa. Sarapsa. Uy, may sibi dun, oh. Statue. Sige, lampasan mo ko, dali. Lampasan mo ko. Hey! Ceci. So, we're here. So, we are here, mga brads, sa Triumph Vespa BGC. BGC. Sa ano pala to? Green Hills. Green Hills. Triumph Green Hills. Ayun, oh. Asan ba yung gusto ko i-test ride? Ito ata yung 600. Ay, ang ganda. Speed. Triple 1200R. Ito yung gusto ko talaga i-test ride eh. Speed triple RS. Diba? Kakaiba yung forma niya eh, no? Unique. Alright, mga brad, it's test ride time. Test ride natin ang Triumph Tiger Sport 800. Pero hindi ito kasi ito yung naka-lowering kit na. Lowered na yung upuan, tsaka yung suspension. Ang gagamitin natin yung stock height na doon sa labas. Tiger Sport, kasalanan ni Joe to eh. Ayan oh. Ganda nung kulay nung kay sir. O ganyan ang gusto kong kulay ni Koy oh. 765 na speed triple. Hindi siya nag-connect. So ito na yun mga brad, yung ito-test ride natin. Ang ganda ng DRL nyo. Kanina binabanggit ni Dar na yung suspension niya is parang knob na lang. Parang ganun sa Olins, 'di ba? Yung iniikot-ikot na lang siya. So very very convenient no pag nasa long ride ka. Tapos ito naman, change riding modes, click mo lang to. Yan, sport, rain, road, click check. Pag nakapili ka na, habang nag-ride ka, pwede mong palitan ng riding mode. Off mo lang yung throttle, tapos click mo lang doon. Okay. So, yan, naka-road mode ka ngayon. Okay, Try sige. mo yung sport kung kaya. Sige. Uy, ang lambot ng cambio. Ang lakas din ng preno. Ang comfy mga brad, first impression. Syempre, dahil nga adventure bike siya mga brad, expect na natin yung talagang comfortable siya. Pero yung dito niya, ang baba oh. Di kagaya ng mga typical na adventure bikes. Matataas yung front. Konti lang yung difference nila ng MT-09, yung seat height. Kaya trip ko siya eh. Kasi hindi na malaki yung adjustment. Pero nararamdaman ko na yung engine heat.
Wow, ang sarap nung ano. Ang sarap nung quick shift. Ang ganda nung ano niya, acceleration. But since it's a sport touring bike, may ano lang, may slight delay lang. Hindi, nag-road mode na ako eh. Oo. Tingin ko yung sport, yun yung walang delay. Teka natin. Mag-road na lang tayo para balance. Pero yun yung napansin ko maganda, malambot yung quick shift auto blip niya. Yun nga lang, may delay kapag nag-upshift ka. May parang millisecond delay. But nothing bothering naman. Hindi siya nakaka-bother. All goods. Meron talagang split second delay But yung power niya, okay naman. For a sport touring okay na okay siya. Tsaka yung tunog, ang ganda ng tunog bro. In fairness, kahit na sport touring bike siya, na-notice ko na magaan siya sa mga na-try ko na adventure bike. Although hindi siya 100% adventure bike, it's a sport touring bike. But still, it's a big bike na big bike ganun. Oo, big size bike. Pero hindi mo ma-feel yung difference ng weight niya. Lambot ng cambio, pambihira. Kamusta bro? Ha? Ang gaan. Hindi mo na-expect na magaan siya for a big bike. Yung talagang big size. Tsaka yung power niya, ang ganda. Ang init, sobrang init. Oo. Tsaka yung suspension. Tignan mo, ganda. Semi off-road. Naka-sport tires eh. Buti mga brad, di na umulan So nararamdaman ko na init sa legs ko kasi traffic. Hindi ko alam kung ilang degrees kasi bars yung temperature. Tsaka yung yung distance. Medyo sporty. Sarap siguro nito yung ride na malayo talaga. Like yung mga expressway kasi may cruise control eh. Sabay cruise control ito ata. So hindi natin siya magamit kasi andito tayo sa city. Pero sana magkaroon tayo ng chance na malong ride natin to. Kasi doon mo lang talaga makikita kung maganda talaga siya kung nakakapag-touring ka. 'Di ba? Pero yung tunog mga brad, gusto ko yung tunog niya. Grabe. Grabe yung power niya, bro. Very responsive, Let's see. Let's go. Sarap. Ang sarap noon, sir. Ang sarap mo, Tiger. In terms of traffic, wala naman problema. Nadadala naman natin siya kasi hindi naman ganoon kalaki yung difference niya kay Koy. I can say ingat lang talaga kasi hindi natin motor to mga brad. Nakahiram lang tayo. Ay fudge, namatay. Naka gear 3 pala ako. Ayan, singitan sa traffic sessions, okay naman, uneven yung daan pero hindi naman siya mahirap dalhin mga brad. All goods, manageable. Makasingit, kala mo hindi naka big bike
mas masarap to sigurado sa expressway. Di ako nai-stress kahit na traffic. Woo! Bitin. And we're back mga brad, so kahit pa paano na-try natin yung Tiger Sport 800. Although traffic, pansin nyo naman, but initial na evaluation ko, wow, evaluation, ang sarap nung handling niya, and yung height, di naman ganun kataas, I'm 5'8". Parang konti lang yung difference niya sa MT-09. Pangatlo is yung cambio sa paa. Tama ba yung term ko dun? Malambot, as in malambot. Parang ang difference niya sa MT-09 is mga 40 to 50% yung lambot niya. Pero ang natitigasan ako dun sa clutch. And another thing, yun nga, nasabi ko kanina while nagte-test ride kami, tuwing nag-upshift ako, parang may slight delay. Parang split second delay. Yung alam mo yun, kapag naka-steady yung throttle, normally, pang, ganun yun eh. Pero sa Tiger Sport 800, may parang ganun, pang, ganun. Parang ganun yung pasok ng power niya. Pero tingin ko dahil naka-road mode, hindi natin na-try yung sport mode kasi basa yung daan, tsaka masikip. So, siguro pag na-long ride natin siya, if magkaroon tayo ng chance na makapag-long ride ng Triumph 800 Sport, ay baka doon natin siya talagang ma-maximize yung pagkakagamit. But overall, na-enjoy ko yung bike. Kahit na traffic, hindi ako na-stress. Kasi normally, di ba, kapag malaki yung motor, pag yung talagang large size big bike, talagang may stress kasi ang bigat, ang hirap iliko, di ba? Pero dito sa Triumph Tiger 800 na to, very chill lang ako. And nakita ko lang na medyo nag-struggle ako doon sa engine heat kasi yung pantalon ko may, alam mo yung exposed yung legs. Tinaas ko pa talaga yun. Exposed yung skin pala. Exposed yung skin ng konti. Kaya doon sa part na yun medyo mainit. Pero kung naka-riding gears, naka-riding shoes ako tsaka riding pants, for sure hindi ko yun mararamdaman. So overall, it's a must try. It's a must have bike para sa akin. Kasi sa traffic, alam niyo naman dito sa Metro Manila, majority ng daan dito, traffic talaga. Although hindi mo naman siya pang daily, but alam mo yon, if ma-traffic ka man, alam mo hindi ka may stress. And siguro, in due time, pag ma-long ride natin siya, tsaka natin i-review yung long ride experience. Sana mapahiram tayo ng Triumph, makapag-long ride tayo. Thank you very much, Triumph, for letting me try yung Tiger 800 Sport. And ayun, nakausap natin si Dar. Ito nga pala si Dar, mga brad. Dar, hello, shout out. Ayan. Si Ses and si Japs. So, schedule natin kay Dar, maglo-long ride tayo gamit yun. So, we'll see. So, ipa-plug ko dyan, mga brad, yung Facebook page ni Dar. And chat nyo na lang siya. Let's go! Ayan, so kasama natin si Japs sa kanyang ADV. Ang ganda naman ang upuan mo, Japs. Boss Bato sa'yo. Magkano ganitong seat? 2.5. Ha? 2.5 pa rin. Talaga? So, chat nyo lang si Dar, mga brad, i-tag ko siya sa ating Facebook para straight chat nyo na lang siya. Ang ganda ng Triumph, pa. Fairness. Among Us tayo dito, Nakipark tayo sa Vespa. Kahit na tayo. No to brand wars naman tayo. No to brand wars. Naumay ako sa traffic, mga brad. Hindi na ako nakapag-vlog. Pero na-recharge na tayo kasi nakapag-biryani na ako eh. CB na naman Ilang CB na nakita natin ngayon Nagpapamiss si Tencho It's time to go home. Pambira, buong araw tayo sa labas, mga brother. 4:41 PM. 4.27 liters yung naikarga natin. Pwede na yun for almost 200 kilometers. Hindi na masama. Di full tank na naman to si Dadyo. Ayos ka. Isang full tank, isang linggo Gala pa more. So ngayon punta na tayo ng laundry.
papalaba ako. Pero tapusin na natin dito mga brad. No, pinakita ko lang yung full tank natin. Almost 200 kilometers. Pwede na. 200 pesos. Kaya paano? Tapusin na natin dito yung vlog. Ha? Alam na alam nyo na yan mga brad. Lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!